Alam mo kasi, yung napanood natin yung interview niya, yung kanina may interview na lumabas sa kanya kanina na sinasabi niya na parang kanila daw yung project na yon. No, yung nga, doon na medyo sumama ang loob ng mga taga Davao because alam naman talaga ng mga taga Davao na ang pasimuno talaga ng project na yan ay si no less than the former President Rodrigo Roa Duterte. Alam nyo, matagal na yan na dream ng ating dating Pangulo, Tatay Digong, na magkaroon ng coastal road. During pa yan sa naging mayor pa yan siya, gagawin niya para guminhawa naman ang trapiko sa Davao City. So, yung coastal road na yan, dire-diretso hanggang sa may Arcastillo. At nalaman natin sa mga plano before, supposedly connected yan sana sa Samal Bridge. Ang problema lang, hindi nila ma-connect. So, dadaan pa ng Castillo, doon aakyat. So, ang mangyayari, kailangan natin ng tulay. Diyan na nga yung Bukana, pati yung doon sa may Santa Ana, sa may Santa Ana Wharf. Yung Bukana na tulay na yan, kung di ako nagkakamali, nasa media pa ako noon. Ito lang, just to set the record straight, ano? Mm-mm. Hindi naman natin tawag nito. Talaga, hindi man tayo nagsisinungaling dito. Sinasabi lang natin ang katotohanan. Para lang malaman din ng taong bayan. Kung di ako nagkakamali, 2020 ito eh. Hindi pa ako konsehal noon, nasa media pa ako noon. Napag-uusapan ito kasi ginagawa na yung coastal road at that time. So, ito na, kailangan ng parang i-connect yung coastal road doon sa Bukana area. So, if I'm not mistaken, mga around December yun or mga 2020 yun siya. Yung Chinese embassy, hindi ako Chinese embassy together with the DPWH, parang nagkaroon ng agreement, no? Parang binigyan ng grant, kung nagkakamali. Grant ito eh, hindi naman ito pautang. Parang pagkaalam ko ha, correct me if I'm wrong, parang binigyan ng Chinese government, binigay yan ng Chinese government sa Davao City sa panahon ni Tatay Digong para gawin yung tulay na yan. No, kaya nga tuwang-tuwa tayo dahil sa wakas magkakaroon na tayo ng tulay diyan sa may Bukana at malaking alibyo yan, no, sa takbo ng trapiko sa Davao City. Ang medyo kinasasama lang ng loob natin is hindi man lang na-mention, no? Ang sinasabi kasi niyang legasiya, part of the legacy is it should be part of the legacy of the former president, not of his legacy. With due respect to the president, hindi naman talaga kanya yan. No, hindi naman talaga nagkaroon lang, ginawa lang yan panahon ng kanyang administration maybe, but it doesn't mean that he was the one who started it. He was not the one who started the ball rolling, kung baga, so to speak. So hindi talaga siya kanya. Well, siya ang presidente ngayon, pwede niyang sabihin na sila ang nag-implement o sa panahon nila ginawa yan, pero to be honest, to the people, at sa alam naman siguro din niya yan, na talagang tulong yan ng China, government ng China, sa Davao City, panahon ni Tatay Digong as president. Ang nakakapagtaka lang MJ at Admar, wala akong nakita kanina, hinahanap ko ang mga kinatawan ng Chinese Embassy kanina doon sa sinasabing inspeksyon. Kasi kung talagang binibigyan niya ng yung tawag nito weight, no, ang proyekto na yan, the proponents should be acknowledged, no. Kasali diyan ang government ng China eh, sila nagbigay niyan eh, sila ang tumulong sa atin yan. So nagtataka kami kanina, bakit wala rin kinatawan ang Chinese Embassy doon? Parang bigay respeto lang sana, no, doon sa tumulong. Actually, sa pagkakaalam ko talagang bigay yan ang Chinese government, pera lang China yan. Sa pagkakaalam ko ha, correct me if I'm wrong, no? So, yun ang sentimento ng mga kababayan. Hindi lang ako, marami. Kung basahin niyo yung mga comment, ang iba, masama tayo loob, iba mga medyo masasakit pang sinasabi nila tungkol dun sa interview, no, with the president. So yun lang akin MJ na we just like to inform the public that it was the former president Rodrigo Duterte who started that. And nabuo yan noon. Nabuo yan. I think kung di ako kakamali ang around $60 million, no. Yung ano na yan, yung project na yan, worth ng project na yan. Kaya nga doon sa mamahalo natin kasi bigay yun sa atin. Bigay sa mga tiga Davao.
Okay naman ang presidente mag-ano doon, mag-inspection siya, pero naman kahit papaano, with due respect to the former president na pinakulong nila, dapat sana sabihin, actually, this is a legacy of the former president. Pero masakit siguro hindi niya masabi siguro 'yun. Siyempre politically, baka hindi niya talaga sa Bisaya pa di niya malitok, hindi niya masabi yung mga words na 'yon. Pero alam niya yan, I think the president knows that hindi sa kanya yan, kay Tatay Digong yan. At nabuo yan at napirmahan yan, agreed upon yan during the time of the incumbency of the former President Tatay Digong. And as you said nga, and confirm talaga, it's really a grant. Bigay yan. Kaya nga kanina, I was expecting that nandun ang mga kinatawa ng Chinese Embassy. Ayan mga kababayan, pati itong isang konsihal dyan sa Davao City, itong si First District Councilor Tec Ocampo ay nagsalita na rin mga kababayan. Siyempre bilang isang taga Davao, no, at isang opisyal ng taga Davao na hindi na po nakatiis dahil dito sa pag-angkin nga ng BBM administration, no, na legacy daw nila itong Bukana Bridge mga kababayan. At giniit ni Councilor Tec Ocampo, no, na itong proyektong ito ay klarong-klarong ginawa, no, or nagawa talaga sa panahon ni dating Pangulong Duterte mga kababayan, no, sa kanyang pagkipag-negotiate dito sa China na magbigay ng pondo mga kababayan dito sa mga proyektong ito. At hindi lang po pondo, kundi pati sila pa mismo ang gumawa mga kababayan dito sa tulay na ito. Kaya matitiyak natin na maganda at quality talaga itong tulay na ito mga kababayan, dahil alam naman natin ang China ay pagdating sa mga tulay na yan ay talagang world class yung kanilang yung kanilang design at kanilang ang quality pang matagalan mga kababayan. At para sa aking opinion, no, ay dapat bigyan din po ng credit talaga, full credit ni Pangulong Marcos Jr., si dating Pangulong Duterte dito mga kababayan, dahil hindi naman ito mangyayari, or hindi magbibigay ang China ng pondo, at hindi po ang China ang gagawa kung hindi sa pamamagitan din ni Pangulong Duterte. Imposible naman na bibigyan ng pondo itong Marcos administration, no? Kasi alam naman natin yung ginawa ngayon ng administration na inaaway nila yung China dahil dito sa conflict nga dito sa West Philippine Sea. So napakalabo na bibigyan sila ng proyekto ng China, lalo na sa panahon ngayon na inaaway nga nila ito. At dito na rin sa ginawa ng Marcos administration, no, kay Pangulong Duterte na pinakulong nila dito sa The Hague, Netherlands, no, mga kababayan, si PRRD, ay talagang mas lalong nasaktan ang mga taga Davao dito sa kanyang ginawa nga mga kababayan, na despite sa lahat ng mga ginawa na mabuti ng Duterte administration, ay ito yung ginawa ng current administration mga kababayan, dahil lang sa politika, no, dahil sa kanilang ambisyon na manatili sa pwesto talaga kahit talamak na po yung korupsyon mga kababayan. Itong proyektong mga ganito sana hindi mangyayaring manghingi pa tayo ng proyekto, no. Kayang-kaya naman ito ng budget ng Pilipinas talaga mga kababayan kung napunta lang dito sa talagang totoong papuntahan na proyektong pangmatagalan na mapakinabangan ng lahat ng Pilipino, no. Kasi yung halaga ng tulay na ito kayang-kayang budgetan ng pondo ng Pilipinas kung hindi lang po kinurakot mga kababayan. Imagine mo naman yung mga budget insertions, billion-billion mga kababayan, pinapasok lang sa maleta, dinideliver sa mga politiko lang. At hanggang ngayon ay wala pa pong nakulong, hanggang lang sila, investigation pa mga kababayan, wala pang nakulong, no. Pero meron na daw kinasuhan sila Saldico at yung mga opisyalis ng DPWH, yung mga kontraktor, no, mga congressman na kontraktor, wala pa mga kababayan, wala pang balita, no. Puro pa lang sila, salita sa media, balita, pero wala patang na kasuhan talaga mga kabayan na iba pang mga kontraktor bukod dito kay Saldico at sa mga opisyalis ng DPWH na kasabwat nila mga kabayan. Pero itong mga big fish talaga hanggang ngayon ay malayang malaya pa mga kababayan. So sa tingin ko nga hindi po ito makukulong, no, itong mga big fish na ito hanggat si PBBM pa ang presidente, kahit kasabihin niya siya yung nag-umpisa, siya yung nagbulgar dito sa mga
pagnanakaw na ito, no? Pero dinawit na po siya ni Saldico, mga kababayan. Nagsalita na si Saldico na dati nilang kakampi, ginawa nilang House Appropriation Committee Chairman. At ngayon, nilaglag na po sila ni Saldico. Kaya ngayon, sandamakmak yung mga kasong kinaharap ngayon ni Saldico. At talagang takot na takot din si Saldico umuwi dito sa ating bansa dahil sa kanyang buhay, no? Kasi sabi niya ay papatumba daw siya ni dating House Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. So talagang takot na yun umuwi ng Pilipinas si Saldico, no? So tingnan natin kung matapos itong termino ni PBBM, no? Kung iba na yung presidente, mga kababayan, ay malamang ay mapapanagot na natin itong mga big fish talaga dito sa malaking nakawan ng budget ng Pilipinas, mga kababayan, or pera ng taong bayan. Mapanagot natin yung mga totoong nagnanakaw talaga dito, mga kababayan. Hindi lang po yung mga kasabwat, yung mga ginawa nilang instrumento, kundi mismo yung mga mastermind talaga. So yun po yung ating hiling na sana mapanagot natin talaga itong totoong mga magnanakaw talaga sa ating pera, mga kababayan, no? Pera ng mga taxpayers, pera ng mga Pilipino po yun, mga kababayan. At itong budget nga ng 2026, mga kababayan, ay meron din pong ano na rin, mga kababayan, may tinago na daw na 497 billion pesos, no, sa DPWH. Sabi ni Gatchalian at dito sa lower house na malinis na daw itong budget ng 2026, pati si PBBM tinitiyak na hindi na mangyayari or maulit yung nangyari noong 2025, noong 2024, 2023 na may mga budget insertion, mga billion-billion. So itong ngayon, mga kabayan, ay ibinulgar ni Congressman Leandro Lebeste na meron daw pong 497 billion na itinago nga. So di ko alam kung para saan yan, mga kabayan, at malamang ay meron na naman balak sila dyan, mga kababayan. So di ko alam kung paano nila ginawang or paano nila itatago yan. Sabi ni Sherwin Gatchalian na chairman ng appropriation ay tinitiyak daw niya, binabantayan niya ng husto, no, itong budget ng 2026 na hindi na maulit yung nangyari ng 2025 na pinaka-corrupt na budget ng buong kasaysayan ng Pilipinas, no? At pinagmalaki pa ni PBBM noon na binasa niya itong 4,000 plus pages yata yun, mga kabayan, no? At wala daw po siya nakitang mga regularidad, walang blanco, pero meron naman pala, mga kababayan, no? At mismo si Saldico ang nagsabi na siya pala ang nag-utos na mag-insert ng 100 billion, mga kababayan. At bukod pa dyan, itong anak niya na si House Majority Floor Leader Sandro Marcos din ay meron daw pong 50 billion daw din na insertion, sabi ni Saldico, mga kababayan. Although humarap naman daw sila sa ICI, malinis daw sila, walang tinatago. So tingnan natin, syempre yung ICI ay ano lang naman yan, fact-finding na ginawa at binuo, no, ni PBBM, mga kabayan. So talagang hindi mo masasabing 100% maniwala yung mga tao, no. Ako personally hindi po ako naniwala dito sa ICI talaga na independent sila, no, na walang magdikta. Hindi ako naniwala dyan, mga kababayan, kasi presidente pa rin ang gumawa at pumili ng mga taong iniligay niya dyan. So posible kasi sila yung idinawit ni Saldico na involved. Imposible naman na kakalabanin nila yung amo nila, mga kababayan. So opinion ko po yan dito. At balik tayo dito sa Bukana Bridge, mga kababayan, no. So ano sa tingin nyo itong pag-aangkin ng BBM legacy dito, no, na hindi mabanggit-banggit ni Presidente Marcos na nangyari itong tulay na ito sa pamamagitan sa effort sa pakikipag-usap ni dating Pangulong Duterte sa China, no, na mag-fund dito sa tulay na ito, mga kababayan. Ano po masasabi nyo? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.